Kabanata 121. May mga babae ba sa buong bansa na ayaw matulog kay Daniel? Tanong ni Selena. Kung gayon ang mga kababaihan sa buong bansa ay nais pa ring matulog sa akin, bakit hindi mo iniisip iyon? Bulalas ni Luis. Nagtaas ng boses si Selena at nagtanong, paano mo nalaman na hindi ko pa ito iniisip? Saglit na natigilan si Luis, at pagkatapos ay namula ang kanyang tenga hanggang sa dumudugo. The next second, Selena burst out laughing with a puchi. Napagtanto na siya ay niloloko, si Luis ay nagalit sa lugar. Selena, maghintay lang. Hindi ako makakatapos sayo. Kung hindi lang siya nag-alala na may ibang tao sa kahon, nakipag-away siya ng husto. Nang makitang sa wakas ay nakasakit na siya ng isang tao, nagmamadaling iwinagayway ni Selena ang kanyang mga kamay para umihi. Hay, sobra talaga siyang nainom ngayong gabi. Mahilig siyang mangasar ng mga tao kapag umiinom siya ng sobra, lalo na si Luis. Matapos malutas ang kanyang mga pisikal na problema, si Selena ay sumuray-suray pabalik. Medyo paliko-liko ang corridors ng hotel. Matagal siyang naghanap bago tuluyang nahanap ang private room. Gayunpaman, nang buksan niya ang pinto, siya ay natigilan. Ang buong silid ay puno ng mga estranghero, at ang kahon na ito ay halatang mas malaki at mas maluho kaysa sa kung saan matatagpuan ang kanilang mga tauhan. Hindi kalabisan kung sabihin na ito ay maningning. Sorry, nagkamali ako. Humingi ng tawad si Selena, at aalis na sana nang biglang may matabang kamay na tumakip sa kanyang palso, at pagkatapos ay isang bibig na amoy alak ang halos dumampi sa kanyang mukha. O, saan galing? Na walang munting tupa. Dahil kapalaran na ang darating, bakit hindi kayo manatili at mag-inuman ng magkasama? Ang lalaking humawak sa kanyang kamay ay mga 40 o 50 taong gulang, na may mataba na katawan, namumula ang mga pisngi, at maalay na mga mata na sinusuri siya pataas at pababa na parang walang damit, at sa wakas ay huminto sa kanyang dibdib. Sumambulat agad ang panunokso at pagbubo sa kahon. Walang kamalay-malay na gustong ihagis ni Selena ang isang over-the-shoulder throw, ngunit hindi sinasadyang tumingin sa ibabaw, at natagpuan na mayroong maraming pamilyar na mukha na madalas na lumabas sa mga financial magazine sa kahon na ito. Pagkatapos ng masusing pagtingin, si Nima ay isang mabuting tao, ang kabisera ng imperial kalahati ng nangungunang 10 sa listahan ng mayamang nasa kaong ito. Ang posibilidad na ito ay nakakatakot gaya ng maliit na beteng na napunta sa maling paraan at nakapasok sa Golden Palace sa unang bahagi ng korte nang hindi sinasadya. Sa madaling sabi, walang tao sa silid na kayang-kaya niyang masaktan, kaya agad na binawi ni Selena ang ideyang gumamit ng dahas para masolusyonan ang problema. Mukhang hindi ganoon kadaling makatakas ngayong gabi, ngunit sa mga sandaling ito ay sobra na siyang nainom ng alak at nahihilo pa rin ang kanyang ulo. Halika dito, beauty. Pasok ka. Patuloy siyang hinailan ng matabang lalaki sa kahon, at kasabay nito ay hindi niya nakalimutang dilaan ang katawan niya kung saan-saan. Nagpumiglas si Selena na kumawala sa kamay ng matabang lalaki, at magalang na sinabi, paumanhin, Ginoo, maling kahon talaga ang napasok ko, at hinihintay pa rin ako ng kaibigan ko. Agad na nagliliyab sa galit ang taong grasa nang marinig ang mga katagang, mabaho balimatard. Halatang nagkamali ka ng kusa. Bakit ka nagpapanggap na inosente? Sa tingin ko mga ninuno mo ang humihitit ng berdeng usok. Palihim na pinagalitan ni Selena ang kanyang ina, ito ba ang kalidad ng top 10 sa listahan ng mayayaman? Nakilala niya ang matabang lalaking ito na tila pang 10 sa ibaba. Si Zhu Xiangcheng, ang tagapangulo ng Fengra Real Estate, ay napakabulol. Iniunat ng matabang lalaki ang kamay para hilahin siya habang nagsasalita. Nang makitang kaladkarin na sana siya nito papunta sa sofa, pinag-isipan ni Selena ang kanyang utak para makahanap ng paraan para makaalis. Sa sandaling ito, ang kanyang mga balikat ay biglang bumagsak, at isang napakapamilyar na pakiramdam ay tila nagmula sa glacier. Ang malinaw na hininga ng hangin ay bumalot sa kanya mula sa likuran. Pagkatapos ang lakas sa balikat ay marahang ngunit malakas na humila sa kanya pabalik, at sa susunod na segundo, bumagsak siya sa isang mahigpit at mainit na yakap. Kabanata 122. Mr. Lu. Mr. Lu. Si Zhu Xiangcheng, na ngayon palang nakakapit kay Selena, ay natigilan kaagad, ngunit maya-maya ay napalitan ito ng nakakapuri na ekspresyon, Mr. Nagkagusto rin si Lu sa babaeng ito.
Kung ganoon, mauna ka na. Sa kahon, nagbago ang lahat ng mata ng mga nanonood sa saya kanina. Ano ang nangyayari? Kailan lumabas si Daniel sa isang party, ngunit siya ay walang pakialam tulad ng isang bulaklak sa isang mataas na bundok, tinatrato ang pakikipagtalik ng mga babae bilang wala, at ngayon ay magiging interesado siya sa isang lasing na babae na hindi sinasadyang pumasok. Hindi pinapansin ang mga reaksyon ng mga taong iyon, isang tao lang ang nakikita ni Daniel sa mga mata niya ngayon. Kumunot ang noo niya at tumingin sa nakalawit na batang babae sa kanyang mga braso. Anong nangyayari? Lou. Tumigil si Selena sa pagtawag sa kanyang pangalan sa tamang panahon, at pabulong na sumagot, maling lugar ang napuntahan ko. Medyo dim ang ilaw sa box, at hindi niya namalayan na nandito na pala si Daniel. Sa gitna ng tuyong tiyan ng serbesa sa Mediterranean, ang presensya ni Daniel ay isang hininga ng sariwang hangin. Saang kwarto ka ba? Dadalhin kita doon. Nag-walk out si Daniel na pinoprotektahan si Selena nang hindi man lang tumitingin sa mga taong may iba't ibang ekspresyon sa likod niya. Ngayon lang siya nagpapahinga na nakapikit, malabo niyang narinig ang tawa sa kahon pero hindi niya pinansin, hanggang sa marinig niya ang pamilyar na boses ni Selena, at pagmulat niya ng mata, nakita niyang hinihila ni Zhu Xiangqing ang mga kamay at paa nito. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon siya ng gana na tanggalin ang kamay ng lalaking iyon. Ngunit hindi niya kayang takutin ang dalaga, kaya't pinigilan niya ang puot ni Senador Leng at nagpanggap na isang estranghero, humakbang upang iligtas ito. Pagkalabas ng pribadong silid, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Selena. Daniel, salamat, kung hindi kita nakilala, nagkagulo ako ngayong gabi. Kung hindi siya makakasundo sa kabilang partido, hindi niya maiiwasang gawin ito. E paano kung magkagulo ka? Ako na maglilinis para sayo. Kung makatagpo ka ng ganitong uri ng sitwasyon sa hinaharap, hindi mo dapat hayaang magdusa muli ang iyong sarili. Seryosong mukha ang turo ni Daniel. Ngumiti si Selena at bumantong hininga. Oy, ang sarap sa pakiramdam na may umaalalay sa iyo. Kapag umalis siya sa pamilya Lo, kapag hindi na siya kailangan ni Rick, baka maging strangers na sila ni Daniel, di ba? Hindi ko alam kung bakit, pero sa pag-iisip ng mga bagay na ito, medyo nalungkot siya. Tinapik ni Daniel ang ulo ng dalaga, kaya kitang suportahan sa buong buhay ko, hanggat gusto mo. Inalis ni Selena ang mga kaisipang hindi dapat nasa isip niya. Okay lang ako, bumalik ka na lang mag-isa. Sigurado ka bang kaya mo ang sarili mo? Mukhang nag-aalala si Daniel. Oo na, pwede ka nang pumasok. Kinaway-kaway ni Selena ang kanyang mga kamay habang naglalakad patalikod. Alam ng maaga ni Daniel na dito maghahapunan ang mga tauhan ng pelikula nila ngayong gabi, kaya tinanggap niya ang nakakainip na imbitasyon ng mga taong iyon. Siyempre, alam din niya kung saang kahon naroon si Selena. Kaya matapos makita si Selena na naglalakad sa kabilang direksyon, napabuntong hininga si Daniel at humakbang pasulong, kalimutan mo na ito, hayaan mo akong ibalik ka. Aling kwarto ang kwarto mo? Bueno, ito ay 801. Ang 801 ay wala sa direksyong ito. Tinulungan siya ni Daniel na maglakad sa tamang direksyon. Hindi huminto si Daniel hanggang sa may hatid sa pinto ang tao. Pumasok ka na, huwag ka nang tumakbo. Kung pupunta ka sa banyo, dapat maghanap ka ng kaibigan na sasamahan ka. Kung wala kang mahanap, mahahanap mo si Luis. Paf, gusto mo bang samahan siya ni Luis sa banyo? Nakuha ko. Salamat Lu *** sa pagpapaalis sa akin ng personal. Iniunat ni Selena ang kanyang kamay bilang pagpapakita ng pagmamahal. Tumaas ang gilid ng labi ni Daniel, at ang huling bakas ng puot na nakatago sa pagitan ng kanyang mga kilay ay napawi. Magpadala ka sa akin ng mensahe kapag aalis ka na mamaya, at sabay tayong babalik. Kabanata 123. Pagkabalik ni Selena, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Luis. Bakit ang tagal mong nawala? Akala ko nahulog ka sa toilet. Mas malala pa sa pagkahulog sa inidoro. Nahulog ako sa lungga ng lobo. Napasandal si Selena sa sofa na may matagal na takot. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Luis. Maling kahon ang napuntahan ko ngayon, hindi mo alam, ang buong silid ay puno ng mga malalaking boss mula sa kabisera ng imperial, at mayroon ding isang kahabag-habag na taong grasa. Pinilit niya akong hilahin, at pinainom ako ng siya. Ano ang sinabi mo? Agad na nagbago ang mukha ni Luis,
At kinakabahan siyang tumingin sa taas-baba, kung gayon paano ka nakabalik. Bumantong hininga si Selena, dahil maswerte akong nakilala ang Big Boss sa mga Big Boss. Nagdilim ang mukha ni Luis nang marinig ang mga salitang, si Daniel kaya. Pinitik ni Selena ang kanyang mga daliri, bingo. Tama. Asterisk gwapo ni Boss Lo, nagpakita siya sa oras para iligtas ako, at pinapunta pa ako sa pinto ng private room. Luis, paano ang mataas na IQ at mababang EQ? Itong lalaking ito ba ang kakilala niya? Pagkatapos ng party ay nagpaalam na ang lahat. Selena, paano ka babalik? Gusto mo ihatid na kita? Tanong ni Ye Linglong. Salamat, Sister Ye, hindi na kailangan, may malapit akong kaibigan na maghahatid sa akin pabalik sa daan. Kung ganoon mauna na ako. O sige, mag-ingat ka sa daan. Nasaan si Luis? Paano ka pupunta? Tanong ni Guo Kisheng. Hihintayin ko ang ahente. Sige, magkita na lang tayo bukas. Kung maganda ang panahon, itutuloy natin ang paggawa ng pelikula ngayon. Masyadong kakaiba para sa iyo na sabihin na umuulan ng granizo ngayon. Malungkot na ungol ni Guo Kisheng. Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-alis ng crew, si Luis at Selena na lang ang naiwan sa pinto. Inaantok at lasing na si Selena, halatang mawawalan na siya ng kapit, nakasandal siya sa gintong haligi sa likod niya habang nakapikit ang mga mata na parang patay na aso. Napasulyap si Luis sa kanya, maya-maya lang nandito si Kuya Ming, anong klaseng kaibigan ang hinihintay mo, bumalik ka na lang sa akin. Hindi. Ang hinihintay mo ay. Bago pa man siya matapos magsalita ay lumabas sa lobby ng hotel ang isang lalaking nakasuot at leather shoes. Nakatapak sa liwanag ng buwan na may tuloy-tuloy na mga hakbang, lumapit siya kay Selena na natutulog. Ang kanyang boses ay parang hangin ng isang gabi ng tag-araw, Selena. Iminulat ni Selena ang kanyang mga mata, Daniel. Ang lalaki sa kanyang harapan ay tila magkasing kahulugan sa kanyang pakiramdam ng seguridad. Sa sandaling lumitaw ang kanyang anyo sa kanyang paningin, sa wakas ay nabitawan niya ang kanyang huling paghinahon, at lumambot ang kanyang katawan at dumiretso siya sa gilid. Laking gulat ni Luis sa gilid nang makita niya ito, at lalapit na sana para tumulong, ngunit may isang mas mabilis kaysa sa kanya at humakbang na, at ang dalaga ay bumagsak ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Dahan-daang hinimas ni Daniel ang magulong sideburn na buhok ng dalaga, saka inabot ng isang braso ang tuhod nito, at marahan siyang niyakap. Kasabay nito, ang isang itim na Maybach ay tahimik na pumarode sa pintuan, at ang driver ay mabilis na lumabas ng kotse at binuksan ang pinto. Nakita ni Luis si Daniel na nagkukunwaring wala, nakayakap lang kay Selena at naghahanda na sa pagpasok sa sasakyan. Sa wakas, hindi na niya napigilan. Mabilis niyang binuksan ang recording function ng kanyang telepono, at pagkatapos ay tumawag mula sa likuran, Uncle. Bahagyang huminto si Daniel, bahagyang inikat ang kanyang katawan, at tinanong siya kung ano ang problema ng kanyang mga mata. Luis gritted his teeth, "What's the matter? Kailangan mo pa bang itanong?" Gusto ba niya ng ganoong natural na ekspresyon? Anong ibig mong sabihin kay Selena? Tinitigan siya ni Luis, at diretsyong nagtanong. Nang marinig ito, napatingin si Daniel sa batang babae na payapang natutulog sa kanyang mga bisig, kay Selena. Oo, hindi ba sa tingin mo ay masyadong kakaiba at malabo ang ugali mo kay Selena? Sa malakas na pamimilit ng lalaki, pinilit ni Luis ang sarili na ipagpatuloy ang pagsasalita, at kasabay nito ay mahigpit na pinisil ang telepono sa kanyang kamay, kinakabahan na hinihintay ang tugon ng lalaki. Walang pakialam na tumingin si Daniel sa binata sa tapat niya. I think I have made it obvious enough, since hindi mo pa rin naiintindihan. Sa sumunod na segundo, biglang nagsikip ang mga pupils ni Luis. Hindi nagsalita ng diretso ang lalaki sa gabing kaharap bagkus ay ibinaba ang ulo at marahang tinakpan ang labi ng dalaga. Pagkaraan ng 3 segundo, umalis ang lalaki na may ekspresyon ng labis na pagmamahal at nostalgia, at pagkatapos ay malamig na tinitigan ang nakatulala na binata, naiintindihan. Kabanata 124. Huli na ng gabi. Platinum Emperor Palace No. 6. Isang golden retriever ang gumugulong sa kama na parang umiikot na tuktok, nagmamadali. Umupo si Liming sa sofa sa tapat niya, at walang magawang humikab. Nagsulat ka ng 258 beses, anong nangyari ngayong gabi?
Agad na nagpakita ng mabangis na tingin ang mga mata ni Luis, maging ang mga ngipin ng maliit na tigre ay malamig na kumikinang, huwag mong banggitin sa akin ang numerong 250. Ako ay isang tunay na 250. Sinabi ni Selena na ang huling 0.1 puntos ko ay ibinawas sa aking IQ. Hindi naman talaga ako nagkamali. I'm so careless. I'm so stupid. Walang kwenta gumawa ng recording. Bakit hindi ka palihim na gumawa ng video? Bakit? Napaawang ang mga sulok ng bibig ni Laming sa pagkalito, lubos na naguguluhan sa kanyang sinasabi. Pero may isang bagay na malinaw na nakikita niya, sa tuwing mababaliw siya ng ganito ay dahil kay Selena. Luis, gusto mo bang makipagbalikan kay Selena? Natigilan si Luis na parang bato, at sumangot ng masama, nababaliw na ba ako at gustong makipagbalikan sa balimatard na iyon? Dahil sa insidente niya, binabangungot pa rin ako sa gabi. Walang imak na tinignan ni Laming ang munting hinanakit na ekspresyon ng mukha ni Luis, halatang gusto niya iyon sa puso niya, pero matigas pa rin ang ulo niya. Sa totoo lang, noon pa niya pinaghihinalaan na si Luis ay nahulog na talaga kay Selena, kung hindi ay hindi siya magagalit nang malaman niya ang katotohanan. Tungkol naman sa nararamdaman niya ngayon para kay Selena, maaaring ang pag-ibig ay nagmula sa puot. Ngunit maaaring ito rin ay dahil ang hindi mo makukuha ay palaging ang pinakamahusay. Patuloy sa paggulong si Luis nang tumunog ang cellphone na nakalagay sa tabi ng kama. Si Luis ay wala sa mood na tumugon, at sa huli ay kinuha ni Laming ang kanyang telepono at tiningnan, ang iyong ama ang tumatawag. Ang tatay ko. Agad namang umupo si Luis. Dahil lang sa pagpasok niya sa entertainment industry, nag-aaway silang mag-ama, bakit ngayon pa siya magkukusa na tawagan siya? Bakas ang pagkabalisa sa puso ni Luis, at agad niya itong pinulot. Dahil matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan, at dahil may sama ng loob sa kanyang puso, hindi man lang umimik si Luis tungkol sa kanyang ama, at nagtanong sa malamig na boses, Chairman Jiang, ano ang problema ko sa sobrang late na oras? Isang walang magawang buntong hininga ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono, at sinabi ng lalaki sa sobrang pagod na tono, Luis, bumalik ka, malapit nang mabaygo ang kumpanya. Agad na nagbago ang mukha ni Luis, what do you mean the company is dying? Anong nangyari? May insider sa company, at may problema sa cooperation namin ni Hen. Ngayon hindi na ako nag-aalala tungkol sa sinuman. Ang tanging maaasahan ko ay ikaw. Mayroon ka ba talagang puso na panoorin ang pundasyon ni tatay na sirain ang halos lahat ng kanyang buhay? Jiang Tingguang halos nagmamakaawa ang kanyang tono. Hinigpitan ni Luis ang hawak sa telepono, I can't quit the entertainment industry. Sinabi ko rin na hindi na ako babalik at kukunin ang kumpanya mo. Makino, hindi ko hiniling na umalis ka sa entertainment industry. Maaari mong tanggapin ang kumpanya o hindi ayon sa iyong kagustuhan. Sana lang ay makapaglaan ka ng oras para bumalik at tulungan ako. Si Luis ay isang lalaking kumakain ng malambot ngunit hindi matigas. Ito ang unang pagkakataon na kinausap siya ng matandang lalaki na laging kasing authoritarian ng Tyrannosaurus Rex. Naging abala ako kamakailan, hinayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Pagkababa ni Luis ng telepono, agad na sinabi ni Laming na may pag-aalala, ano ang nangyari sa kumpanya ng iyong ama? Ang mga bagay sa pamilya ay mahalaga. Kung trabaho, matutulungan kitang mag-coordinate. Kabanata 125. Sumakit ang ulo ni Luis, pero paano ang eksenang ginagawa ko? Kailangan ko bang tanggihan ito? Saglit na nag-isip si Laming, at pagkatapos ay sinuri, imposibleng tanggihan ito. Ang The World ay isang costume drama, at maraming malalaking eksena. Medyo mahaba ang shooting cycle. I can tell the director to transfer all your sins to the end. Ang mga posibleng pagkalugi ay kayang tanggapin ng ating panig, at dapat sumang-ayon si Guo Qisheng. Napakamot si Luis sa buhok niya, mukhang ito lang ang pupuntahan. Dim, bakit hindi maganda ang lahat kamakailan? Maaaring palaging magkamali ang tagaplano ng pakikipagtulungan ni Hen. Sin lang yan. Big Sia maaari itong umulan ng granizo. Habang nagsasalita si Luis, mas nararamdaman niyang may mali, at tuluyang tinapik ang kutsan, Dim. Daniel, masyado kang walang hiya. Tuldok, Lu bahay. Sa panunood ni Papa na ibalik ang lasing na si Tita Selena,
sinisi at inakusahan siya ni Rick. Inihiga ni Daniel si Selena sa kama, itinaas ang kanyang mga kilay pagkatapos na salubungin ang tingin ng kanyang anak, at ipinaliwanag, hindi ko siya pinainom nito. May itsura pa rin si Rick ng paninisi at pagbibintang. Walang magawa si Daniel. Aba, kasalanan ko pa, hindi ko siya inalagaan. Nang makita ang taos-pusong saloobin ni Papa, sa wakas ay binawi ni Little Treasure ang kanyang hindi nasisiyahang tingin, pagkatapos ay tumakbo sa banyo, kumuha ng mainit na tuwalya pagkatapos ng ilang sandali, tinanggal ang kanyang sapatos, umakyat sa kama, at maingat na lumuhad sa tabi ni Selena. Pinunasan niya ang kanyang mukha, pagkatapos ay pinunasan, ang kanyang mga kamay pagkatapos panasan ang kanyang mukha, mukhang maingat at seryoso. Nang makita ang hitsura ng kanyang anak bilang isa sa nangungunang 10 anak, nabuhayan si Daniel at sabay na napabuntong hininga. Ang kanyang sariling ama ay hindi kailanman nakatanggap ng ganoong pagtrato. Sakit ng ulo. Nang marinig ni Rick si Selena na humahagulgol sa sakit, ang kanyang puso ay kumirot ng labis na siya ay nagmadali upang bigyan si Selena ng isang ungol. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Daniel, tumingin siya sa kanyang anak at sinabing, ito ang kailangan ng iyong tita Selena sa trabaho, kahit ako ay hindi makikialam, ngunit maaari mong subukang kumbansihin siyang uminom ng kaunti hanggat maaari sa hinaharap. Ikaw ang Panginoon. Ang maliit na tinapay ay medyo nakalulugod sa pandinig, at tumango na may seryosong ekspresyon, na nagpapahayag na tinanggap niya ang mahalagang gawaing ito. Sa susunod na umaga, pagkagising ni Selena, nakita niya si Rick na nakahiga sa gilid ng kanyang kama, seryoso ang mukha sa sahig, mukhang hindi masaya. Mabilis na umupo si Selena. Well, what's wrong baby? May problema ba? Bakit may ganyang ekspresyon? Parang tatay mo lang. Habang nagsasalita siya, pinisil-pisil niya ang maliit niyang mukha. Mabilis na kinuha ni Rick ang writing board mula sa likod, at pagkatapos ay sinimulang baklatin isa-isa ang mga pahina. Nakita ni Selena na matangkad na iginuhit ni Mr. Rick ang maraming comic strips na may masaganang mga larawan at teksto, na naglalarawan sa pinsala ng pag-inom sa katawan mula sa mga aspeto ng puso, dugo, buto, tiyan, pancreas, atay, at iba pa. Matapos lumiko, si Rick ay patuloy na tumingin sa kanya ng seryoso, na may halatang kahulugan. Bahagyang umubo si Selena. Hoy, baby, sa katunayan, ang alkohol ay hindi nakakatakot gaya ng iniisip mo, nakakapagpababa ito ng masamang cholesterol, nakakapagpalakas ng kumpiyansa sa sarili, nakakapagpasigla ng katalinuhan ng utak, at nakakakontrol ng timbang. Random na nagbilang si Selena gamit ang kanyang mga daliri. Bagamat alam niyang may malasakit sa kanya si Rick, ngunit hindi niya maipapangako sa mga bata ang mga bagay at hindi niya kayang tuparin ang mga iyon. Paano naging posible na hindi siya uminom? Nang marinig ito ni Rick, ang kanyang itim na mga mata ay napuno ng galit at pagkabigo, at tumalikod siya at mabilis na tumakbo palabas. Hey, don't go. Napakamot ng buhok si Selena dahil sa kahihiyan. Kabanata 126. Maya-maya, naghilamo si Selena at bumaba, at binati si Rick gaya ng dati, Hi, good morning baby. Ngunit hindi siya pinansin ni Rick, at mayabang na ibinaling ang maliit na mukha sa kabilang panig. Selena. Sa hapagkainan, si Daniel, na nagbabasa ng dyaryo, ay nagulat na nagtaas ng kilay, at naguguluhang tumingin kay Selena, nag-away ba kayo? Bihira talaga. Pinunasan ni Selena ang kanyang ilong, si Rick naman ay kinukumbinsi lang ako na huminto sa pag-inom. Sinabi ko sa kanya na ang pag-inom ay talagang maraming benepisyo, at pagkatapos ay nagalit siya. Kaya ayon, tumango si Daniel nang may alam. Umikot ang mga mata ni Selena at agad na humanap ng kakampi. Daniel, sabihin mo kay Rick, hindi ba maraming benepisyo ang pag-inom? Pakiramdam niya ay kadalasang maraming libangan si Daniel at kailangang uminom, kaya tiyak na tatabi ito sa kanya. Napatingin si Daniel kay Selena sa kanan na puno ng pag-asa, at pagkatapos ay sa anak sa kaliwa na puno ng galit. Inilapat niya ang kanyang kamao sa kanyang mga labi at mahinang umubo, masarap talaga ang pag-inom. Agad na hinampes ni Selena ang kanyang hita na tuwang-tuwa. Bon, tignan mo, tama ako. Ang maliit na tinapay ay agad na tumingin ng walang kapantay na paghamak sa kanyang sariling ama.
Halatang iminungkahi niya ito kagabi, ngunit ngayon ay tumalikod sa kanya si Auntie Xiaoxi sa sandaling magmakaawa siya sa kanya. Masyado lang itong walang prinsipyo. Nang makita ang malatraidor na ekspresyon ng kanyang anak, natawa si Daniel, at nagpatuloy, gayunpaman, ang mga disadvantages ng pag-inom ay mas malaki kaysa sa mga benepisyo, at ang premise ng mga benepisyo ay isang naaangkop na halaga. Kaya, maliban kung ito ay partikular na hindi maiiwasan susunod, mas mahusay na uminom ng kaunti hanggat maaari. Pagkatapos ng pagsasalita, idinagdag niya, kamakailan lang ay huminto ako sa pag-inom. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, agad na humiga si Selena sa mesa na walang sigla na may naguguluhang ekspresyon, Master Boss, paano ang napagkasundo ang alyansa? Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay tinanggap niya ang katotohanan na ang malalaki at maliliit na tinapay ang magkapanalig, at itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang pagsuko at sinabing, okay, naiintindihan ko, iinom ako ng kaunti hanggat maaari sa hinaharap, huwag pakitang tao, huwag makipag-away sa iba, hindi ka makakapigil kapag nainom mo ito. Mapapatawad mo ba ako ngayon, baby? Maingat na tiningnan ni Rick ang kanyang ekspresyon, at sa wakas ay tumanggo pagkatapos kumpirmahin na siya ay sinsero. Iniunat niya ang kanyang mabilog na kamay, na nagkaroon ng maraming laman sa mga araw na ito, at ginaya ang mga karaniwang galaw nito kapag hinihikayat at pinupuri siya. Hinawakan niya ang ulo nito na para bang sinasabing mabuting anak ang ganoong tao. Hindi makatawa o umiyak si Selena. Maliban doon, napuno siya ng init ng pag-aalaga at pag-aalaga. Kinuha niya ang maliit na tinapay at humigop. Ang cute ng baby ko kahit galit. Ano ang dapat kong gawin kung mas mahal kita araw-araw? Ang mga mata ni Rick ay kumikinang, tuwang-tuwa. Kabaligtaran ni Daniel na araw-araw na inaabuso. Makukuha ng kanyang anak ang mga bagay basta maganda siya, ngunit kailangan niyang gawin ang lahat para maghanap ng 79 at 81 mahirap na bagay. Tanggapan ng tagapangulo ng Fengra Real Estate. Nanginginig ang laman sa mukha ni Zhu Xiangcheng, at bigla siyang tumayo sa mesa. Imposible ito. Palagi naming ginagawa ito sa nakaraan, at hindi ko nakita ang panig ni Lu na nagmamalasakit dito. Bakit may nangyaring mali this time? Puno rin ng pagkabalisa ang manager, maaaring dahil ito sa kamakailang mga pagbabago sa patakaran sa loob ng Lu Group, at mas mahigpit ang kontrol sa kalidad. Ang ganitong uri ng bagay ay depende sa kung ano ang sinasabi ng Lu Group. Kung pumikit sila at pumikit ang isang mata, gagawin natin tapos na, kung seryoso doon, quality problem pa rin natin in the final analysis, breach of contract natin. Mabilis na tumakbo si Zhu Xiangcheng pabalik-balik, kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Daniel daw ang personal na nag-utos ng dismissal sa pagkakataong ito, kaya natatakot ako na sa kanya lang tayo makakapagsimula, ang isip ng manager. Lalong naging irritable si Zhu Xiangcheng nang marinig niya iyon, hindi kumakain ng mantika, asin, o nagbibigay ng pera si Daniel sa mga babae. Walang kapaki-pakinabang sa kanya. Hindi ba parang dead end kung atakihin mo siya? Hindi. Teka, babae, baka may makaka. Kabanata 127. Pagdating nila sa set, sinabihan si Selena na nabago ang lahat ng plano sa paggawa ng pelikula dahil naaksidente si Luis sa bahay at kailangang magbakasyon ng mahabang panahon. Ang lalaking iyon ay kadalasang nagbibiro sa tabi niya tungkol sa malalaking bagay, kaya bakit hindi niya sinabi sa kanya ang anumang bagay tungkol sa gayong malaking bagay sa pagkakataong ito? Agad na tumawag si Selena at nagtanong. Napakasama ng tono ng boses ni Luis, bakit ko ba sinasabi sa'yo? Hindi mo akalain na nanggugulo ako para sa'yo, akala mo nakikialam ako sa sarili mong negosyo, hindi mo ba gugustuhin na makarating ako hanggang sa gusto ko? Ito na ang gusto mo. Nagalit din si Selena nang marinig niya ito. Luis, kumuha ka na ba ng pulbere? Lubhang nanlumo si Luis, nagalit siya sa kanyang sarili, nagalit sa kanyang sarili dahil sa pagiging tanga, at sa wakas ay pinilit niyang kumalma at sinabing, nasa kumpanya ako ng tatay ko, abala ako bilang isang aso ngayon, dapat hindi makaalis, libre ka ngayong gabi mag-login sa laro at magpadala sa iyo ng isang bagay, maligayang kaarawan. Gayun din, nagpadala ako ng ilang bagay sa iyong mailbox, maaari kang pumunta at tingnan para sa iyong sarili, maniwala ka o hindi, ikaw ang bahala. Ayan, hang up, panipi. This guy,
Walang magawang tumingin si Selena sa patay na telepono. Sa oras na ito, dumating si Guo Kisheng upang ipaalam sa kanya, Selena, alam mo ang tungkol kay Luis. Ngayong araw dapat na ipagpatuloy namin ang pag-film ng scene ninyong dalawa kahapon, pero ngayon ay na-adjust na ito sa rivalry scene ninyo ni Susie. Kukunin ko ang schedule ng pelikula para sa iyo mamaya. Tumanggo si Selena, kilala ko ang direktor. Pagkatapos magsalita, nakakita siya ng malayong sulok at nakahiga sa lilim ng puno para basahin ang script. Habang siya ay nabighani, may tunog ng mga yabag sa kanyang mga tainga, at nasulyapan niya ang isang figure na pisikal na naiinis sa kanya mula sa gilid ng kanyang mata, at ito ay si Roman na naglalakad. Si Susie ay ipinadala dito ni Roman ngayon, dahil kaarawan niya, espesyal na humingi ng day off si Roman, at nakasama niya buong araw sa set. Halos mabaliw sa selos ang maliliit na babae sa crew. Naiinip na wika ni Selena, at bahagyang itinaas ang kanyang mga talukap para ipahiwatig sa kanya kung ano ang problema. Inabutan siya ni Roman ng isang bote ng ice na inumin, at maingat na nagtanong, Selena, pupunta ka ba sa kaarawan ni Susie? Hindi sumagot si Selena, at tumingin sa kanya na may tulala na ekspresyon, sigurado ka bang gusto mong tanungin ako ng ganyang katangahang tanong? Selena, birthday mo rin ngayon. Kung maaari kang bumalik, maaari kang tumulong sa iyong ipagdiwang ang iyong kaarawan ng magkasama. Sinabi ko na sa tito at tita ko, at pumayag na sila. Ipinikit ni Selena ang kanyang mga mata, maraming salamat sa pagtulong sa akin na ipagdiwang ang aking kaarawan. Bahagyang kumunot ang noo ni Roman, at napabuntong hininga ng mahabang panahon, Selena, hindi na talaga kita kilala, kailan ka ba magbabago sa dati mong mabait at maunawain na Selena? Lahat mula noon hanggang sa huli kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi gagawin ni Susie ang ganoong bagay. Kung gusto mong sisihin, pwede mo akong sisihin. Inosente si Susie. Siya ay nabubuhay sa pagkakasala sa lahat ng mga taon na ito. Para lang makuha ang blessing mo. Sana talaga makapunta ka. Guilty. Sa tuwing kausap niya si Roman, pakiramdam ni Selena ay nakikinig siya sa isang biro, guiltfully occupying my identity, guilty of stealing my parents, guilty of sleeping with my man. Kung gayon siya ay talagang sapat na mabuti. Guilty. At huwag mong banggitin sa akin ang salitang kabaitan, noon ay hindi ako tinatawag na kabaitan, kundi isang tanga. Ang pangit ng mukha ni Roman, at pagkatapos ay mariin niyang sinabi, Selena, hanggat handa mong patawarin si Susie, maaari mong hilingin sa akin na gawin ang anumang bagay maliban sa magpatotoo sa korte. Sigurado ka ba? Nagtaas ng kilay si Selena. Sigurado ako. Tumanggo si Roman. Kabanata 128. Ibinaba ni Selena ang script sa kanyang kamay at tumingin sa kanya ng maluwag. Okay, I want you to dump Susie at tonight's birthday party. Kung ikukumpara sa kahihiyang dinanas ko noon, hinahayaan ko lang siyang itapon. Is it enough, kind enough and understanding enough? Namutla ang mukha ni Roman. Selena, ito. Selena, how could you do this? Biglang nagmula sa likuran ang umiiyak na boses ni Susie. Niyakap ni Selena ang kanyang dibdib, at sinabi sa mahinahong tono, ano ang problema ko? Napatingin sa kanya si Susie na may galit at awa sa mukha. As expected, hindi mo pa rin kayang bitawan si Roman, kaya galit na galit ka sa akin, nandidiri ka sa pagkuha ko sa kanya. Pero paano ka magiging makasarili at gumamit ng kasuklam-suklam na paraan para makipaghiwalay? Tayo, hindi ka naman mahal ni Roman, ano pa ba ang silbi mo kung ganyan ka? Nang makitang nabalisa at halos malagutan na ng hininga si Susie, dali-dali siyang tinapik ni Roman sa likod para aliwin siya. Susie, huwag kang ma-excite. I think Selena was just talking casually. Napatingin si Selena sa kanilang dalawa na may malaking ngiti. Wala naman akong basta-basta nasabi, maliban na lang kung ano ang sinabi mo ngayon lang na sabihin sa iyo na gawin mo ang gusto mo. Roman, tingnan mo siya. Taos-puso at mapagkumbaba kaming nagmakaawa sa kanya na patawarin ako, ngunit paano siya? Paulit-ulit niya tayong pinapahiya. Papayag ka ba talaga sa walang hiyang kahilingan niya? Susie, tumangala siya kay Roman nang may gulat at kawalan ng magawa. Silly girl, how could it be? Marahan na tinapik ni Roman ang kanyang ulo, pagkatapos ay tumingin kay Selena na may matagal na mukha. I'm sorry Selena, hindi ako papayag sa kahilingang ito.
Sa wakas ay nawalan na ng interes si Selena sa paglalaro, napangiti siya, at sa sumunod na segundo ay parang talam ng kutsilyo ang kanyang tingin, kung gayon umalis ka sa aking paningin. Selena, anong klaseng ugali ito? Kasalanan ko kung mali ako, wala itong kinalaman kay Roman, bakit mo siya ginaganito? Buong mukha ang pagtatanggol ni Susie kay Roman. Pumalakpak si Selena at pumalakpak, nakaka-touch at nakakaiyak ang relasyon ninyong dalawa. Kung gayon, Susie, dapat ay handa kang gawin ang lahat upang mabayaran ang iyong mga kasalanan, at magagawa mo ang lahat para kay Roman, tama ba? Napakunot ang noo ni Susie nang marinig ito, who knows kung anong bitag ang huhukayan ng babaeng ito para sa kanya, pero iisa lang ang sagot niya sa tanong na ito, of course. Anong gusto mo? Sinadya ni Selena ang mahabang panahon bago siya nagsalita sa ilalim ng mapagbantay na titig ni Susie, dahil iyon ang kaso, ayos lang na hindi ka itapon ni Roman, basta isuko mo ang iyong katayuan bilang panganay na babae ng pamilya Ning sa Imperial, Kabisera at bumalik sa Tangja Village, Chunfeng Town bilang iyong Tang Susie, kung gayon ang masamang utang sa pagitan nating tatlo ay mapapawi, paano na? Biglang nanlaki ang mga mata ni Susie, parang may narinig siyang kahindek-hindek. Umiling siya nang hindi mapigilan at sinabing, hindi. Paano ka naging malupit, Selena? Paano mo ako pipilitin na iwan ang aking mga magulang, pilitin akong umalis kung saan ako nanirahan sa loob ng mahigit 20 taon, ako? Naiinip na pinutol ni Selena ang kanyang kamay sabay wave ng kanyang kamay. Tara, grabe ang galing mo sa pag-arte, dapat tumigil ka na sa pag-arte, nakaka-eye-catching. Sinabi ko na sa inyong dalawa na pumunta kayo hanggang sa gusto ninyo, at kayo ang paulit-ulit na lalapit sa inyo. Humihingi ako ng tawad sa paggawa ng kahilingan, at nanumpa ako na maaari kong hilingin ang anuman. Hinintay kong banggitin ito, at nagkaroon ako ng isa pang ekspresyon ng ikaw ay walang awa, walang hiya at nakakainis. Hey, ano ang dapat gawin? Napakaganda nito. Ngunit ito ay isang hamak na kawang gawa lamang ng hindi sinasaktan ang iyong sariling mga interes. Hindi mo akalain na ipokrito, naiinis pa rin ako. Kaya isang salita lang ang maibibigay ko sa'yo, lumabas ka. Panipi. Kabanata 129. Bumalik sa dressing room sina Roman at Susie, pareho silang magulo. Si Susie ay nakatayo sa harap ng lalaki na naguguluhan, may luhang tumulo sa gilid ng kanyang mata. Roman, sinisisi mo ba ako? Sisihin mo ako sa hindi pagsang-ayon sa kahilingan ni Selena. Iniunat ni Roman ang kanyang kamay upang panasan ang kanyang mga luha ng may pagkabalisa, paano kita masisisi? Agad na yamakap si Susie sa kanya na parang tinubos, Roman, salamat sa pagtitiwala sa akin at pag-unawa sa akin, hindi naman sa hindi ko kayang bitawan ang kaluwalhatian at yaman ng pamilya Ning, pero kaya ko lang, wag mong pababayaan ang mga magulang ko. Ang pag-iwan sa kanila, iniisip na hindi na sila muling makikita, basta. Hoy, huwag kang umiyak, alam ko ang lahat, tinapik siya ni Roman sa likod at bumantong hininga, napakawalang muwang ko, akala ko siya rin ang Selena noon. Susie, I promise you, simula ngayon, hindi na ako magkakamali para sa kanya, at hindi na ako papayag na saktan kanya ulit. Roman, napatingin si Susie sa lalaking nasa harapan niya, pinulupot ang madulas nitong mga braso sa leeg nito, at hinalikan ang mga labi. Ito ang crew, kung sakaling may makakita nito. So what if you see it? You are my honest and above-board boyfriend. Napangisi si Susie, paimpol siyang umupo sa kandanggan nito, hinawakan ng mga daliri ang dibdib nito, at isa-isang kinalas ang buton. Hey, Selena, ako ang lalaking gustong matulog sa iyo, paano kung? Ilang sandali pa, may hindi malinaw na hingal sa dressing room. Roman, ang galing mo. Gamitin ang iyong lakas. Gumamit ng kaunting lakas. Roman, sino sa tingin mo ang mas magaling sa amin ni Selena? Sino ang mas magaling? Syempre ikaw yon. In terms of appearance, actually mas magaling si Selena, pero masyado siyang introvert at mahiyain, lalo na pagdating sa mga usapin ng lalaki at babae, lalo pa ang pagkukusa na gumawa ng mga bagay para mapasaya siya. Sa simula, ang talagang nagustuhan niya ay ang kanyang pagiging simple, na iba sa ibang mga babae, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon, siya ay tila masyadong mapurol.
Gayunpaman, ibang tao ngayon si Selena kaysa noon, tulad ng parang diwata. Malinaw na ang kanyang pagkatao ay naging napakasama, napaka hindi makatwiran, ngunit ang mga tao ay hindi maalis ang kanilang mga mata sa kanya. Lalong bumilis ang paghingal ng lalaki, at ang lumitaw sa dagat sa huling sandali ay ang mukha na iyon na tila casual na nakangiti. Ate Susie, magsisimula na ang paggawa ng pelikula, maaari ko bang hilingin sa makeup artist na pumasok at magpaganda para sa iyo? Namula ang munting katulong at nahihiya siyang tumayo sa labas ng pinto. Matagal na siyang nasa tabi ni Susie, at nakasanayan na niya ang mga ganoong bagay. Anong klaseng babae? Malinaw na babae ito, dapat talagang iparinig sa kanila kung gaano kagaspang ang kanilang diyosa sa kama. Nakahanda na ang tagiliran ni Selena, at matapos maghintay ng isa pang kalahating oras, sa wakas ay dahan-daang lumapit si Susie. Paumanhin sa paghihintay sa lahat, hindi maganda ang kondisyon ng balat ko ngayon, at natagalan ako sa paglalagay ng makeup. Paumanhin na paliwanag ni Susie, paos at tamad ang boses, at tumingin siya kay Selena na may bakas ng kasiyahan at pagkagalit. Sinadya pa niyang hinayla ang kwelyo para ipakita ang matangkad na pulang hiki sa kanyang leeg. Namumula ang kanyang mukha, puno ng tagsibol ang kanyang mga mata, at may matamis na amoy pa rin sa kanyang katawan, na para bang natatakot na hindi makita ng iba ang kanyang ginawa. Bahagyang kumunot ang mga ugat sa noo ni Selena. Kung hindi dahil sa paggawa ng pelikula, masusuka siya na hindi niya nais na makalanghap ng parehong hangin kasama niya kahit isang minuto. Pumalakpak si Guo Qisheng, okay, dahil nandito na ang lahat, magsimula na tayo. Ang bawat isa ay pumwesto, kumilos. Kabanata 130. Sa takip silim, sa dagat ng kawayan. Dalawang babae ang nakatayong magkaharap, ang isa ay pula at ang isa ay puti. Takot na takot ang mukha ni Shangguan Yingrong, Meng Chang, pinapatawad na kita sa paghihiganti mo sa iyong kapatid, ngunit hindi sapat na patayin mo ang concubine Sian, gusto mo bang sirain ang mundo? Ang pulang mahabang manggas ni Meng Chang ay lumipad sa hangin na parang apoy, nakatingin sa taong nasa harap niya na parang langgam, ang mundong ito ay orihinal na itinayo ng aking pamilyang Meng, kaya paano kung sirain ko ito ngayon? Galit na galit si Shangguan Yingrong nang marinig niya ang mga salitang, ikaw, hindi ka talaga makatwiran. Naging general ka rin at pinrotektahan ang isang bansa. Bakit napakakitid mo? Gusto mo bang makakita ng mga digmaan na nagaganap at ang mga taong namamatay pagkatapos ng 100 taon? Mabangis na sumayaw ang itim na buhok ni Meng Chang, at hinaplos niya ang kanyang maselang mahahabang kuko na may malungkot na mga mata, at sinabi sa nakakabaliw na tono, pagkatapos kong mamatay, gaano man kalubha ang baha. Napaka-perpekto nito. Tuwang-tuwa si Guo Qisheng na hindi niya alam kung ano ang sasabihin maliban sa pagiging perpekto. Espesyal na dumating si Ye Linglong sa eksena para sa eksena ngayon. Matapos itong panoorin, nakahinga siya ng maluwag at nagpakita ng maluwag na ekspresyon, sa totoo lang, sa dulang ito, ang karakter na pinagsusumikapan ko ay hindi si Shangguan Yingrong, kundi si Meng Chang. At ako noong unang set up si Meng Chang, hindi ito itinakda bilang kontrabida. Ang isang disenteng kontrabida ay nakasalalay sa sariling pangunawa ng madla. Ang pag-unawa ng madla ay ganap na nakasalalay sa kung paano gumaganap ang mga aktor. Kung wala sa lugar ang performance, isa siyang malaking kontrabida na kinasusuklaman ng lahat, nasa lugar na ang pag-arte, magiging napakalalim ng role na ito. Halatang si Selena ang huli. Puno ng pananabik ang mukha ni Guo Qisheng, at sinabi niya sa isang matatag na tono, may kutob ako na ang papel ni Selena ang mananalo ng award. Paulit-ulit na tumango si Wang Taihi, magaling siyang panla. Nawala ng empire si Jia Qingqing at bumangon kasama si Selena. Malaking tubo ito. Card. Napakahusay. Magpahinga ka na, magpatuloy tayo sa susunod na laro. Natapos na naman ang eksenang ito, at ang mood ni Guo Qisheng, na naging depressed dahil sa aksidente ni Luis, ay agad na bumuti. Pagkabalik sa rest area, pagkaupo ni Susie, tinawagan niya ang assistant at nagtanong, ano ang sinabi ng direktor doon. Nag-alin lang ang magsalita ang munting katulong na para bang hindi niya alam ang sasabihin. Purihin si Selena. Ngumisi si Susie. Tumango ang munting katulong, sinabi ni Direk Go na perpektong kumilos si Selena,
Sinabi ng taga-sulat ng senaryo na si Ye na napakahusay ng kakayahan ni Selena sa pag-arte para maging disente si Meng Chang, at pinuri rin ni producer Wang si Selena, sa epekto na magiging napakahusay ng kanyang pag-unlad sa hinaharap. Mas mahusay kaysa kay Jia Qingqing, sinabi rin ni Director Guo. Ano pa? Sinabi rin niya na ang papel ni Selena ay maaaring manalo ng parangal, mahinang sabi ng munting katulong. Hinampas ni Susie ang armrest ng bench, grabe tone. Ang pagkapanalo ng mga parangal sa mga taong ito ay depende sa background. Hindi ba kailangang oprahan? Manalo man siya ng award, Best Female Supporting Role lang iyon. Hindi ito para sa akin. Ang munting katulong ay paulit-ulit na nag-echo, tama si Sister Susie. She plays a vixen, how can she compare to you? Hindi bulag ang mga manunood. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Susie, ngunit nananatili pa rin ang kalungkutan sa pagitan ng kanyang mga kilay, hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, ang bagay na inayos noon, ay magagawa na. Bulalas ng munting katulong, at saka nagmamadaling tinakpan ang kanyang bibig, talaga. Pero, masyadong delikado. Paano kung ikaw? Anong kalokohan, sinasabi ko sa iyo na pumunta ka. Mukhang naiinip si Susie. Got it, sasabihin ko sa taong iyon. Sa pagkakataong ito, ang nag-aalalang boses ni Roman ay nagmula sa likuran, Susie, ano bang nangyayari sa iyo? Mukhang hindi ka maganda. Kabanata 131. Nang makita ni Susie ang taong paparating, agad siyang napalitan ng mahiyaing ekspresyon, hindi dahil sa iyo, nakakapagod siya. Ikaw, halatang ikaw ang nagpumilit na i-recruit ako. Si Roman ay mukhang walang magawa, at saka itinaas ang plastic bag sa kanyang kamay, bumili ako ng sinigang na manok, at ako ang magpapabawi sa iyo, para hindi ka mapagod palagi. Ayaw mo. Tuldok-tuldok-tuldok. Ang pangalawang eksena, kaagad pagkatapos ng nauna, ay isang eksenang labanan sa isang kagubatan ng kawayan. Nang makitang naging demonyo si Meng Chang, hindi nakinig si Shangguan Yingrong sa anumang sasabihin niya. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, binalak ni Shangguan Yingrong na patayin siya sa lugar para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Makalipas ang mahigit 2 oras na pagtuturo ng martial arts instructor, sa wakas ay natuto rin ang dalawa. Originally, plano ng director na maghanap ng martial arts substitutes para sa kanila, pero maganda ang skills ni Selena, at naging martial arts substitute siya noon ng iba, kaya siguradong hindi na niya ito kailangan, at nagpahayag din si Susie na gagawin niya ito mismo. Natural na gusto ni Guo Qixing ang mas magandang epekto sa pelikula, kaya pumayag siya. Tinulungan ng profesional na master ang 2 tao na ibitin ang pamimilit, sinuri ito ng ilang beses, at pagkatapos matiyak na ligtas ang lahat, nagsimula ang paggawa ng pelikula. Si Meng Chang ay patay na. Pumikit si Shangguan Yingrong at sinabi ang mga salitang ito ng dalamhati at panghihinayang. Ang nakatayo sa harap niya ay isa lamang maganda at mapanganib na exorcism, isang sandata ng pagpatay na wawasak sa mundo. Sa sumunod na segundo, kumislap ang mga mata ni Shangguan Yingrong na may nakamamatay na aura, at kasabay nito, bigla siyang kumilos, inilabas ang mahabang espada sa kanyang baywang at inatake si Meng Chang. Tila inaasahan ni Meng Chang na gagawin niya ito, at tahimik na nakatayo doon, hanggang sa ang espada ay malapit na sa dulo ng kanyang ilong, at pagkatapos ay biglang iniunat ang kanyang mga braso, habang ang kanyang mga daliri sa paa ay nagkuskos sa lupa, lumilipad na parang ibon. Mabilis siyang umatras, upang maiwasan ang pag-atake ni Shangguan Yingrong. Si Shangguan Yingrong ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga, at muling binunot ang espada. Si Meng Chang ay umiwas ng hindi nagmamadali, tulad ng isang pusa na nanunukso sa isang daga, at sa wakas ay inilabas ang malambot na espada sa baywang ng pulang gasa na palda gamit ang kanyang backhand, at nagkusa na lumaban ng mabangis. Matapos ang mahigit 12 galaw, unti-unting nawalan ng hangin si Shangguan Yingrong, at muntik ng matamba ni Meng Chang sa sangay ng ilang beses. Kahit na si Shangguan Yingrong ay napakahusay, maaari lamang siyang maging tulad ng isang bata sa harap ni Meng Chang, na pumatay ng libu-libong rider at libu-libong tropa. Masyadong mataas ang tingin ni Shangguan Yingrong sa kanyang sarili, at inisip na ang mga kakayahan ni Meng Chang ay tiyak na magbabalik pagkatapos manatili sa palasyo ng mahabang panahon. Sino ang nakakaalam na siya ay ganap na mawawala sa labanan,
ngunit sa oras na ito napagtanto niya na huli na para sa kanya upang maliitin ang kaaway. Sa wakas, si Meng Chang sa wakas ay sapat na sa paglalaro, nanlamig ang kanyang mga mata, at isang espadang nakabalot sa diwan ng 1,000 tropa ang tumama sa dibdib ni Shangguan Yingrong. Puchi! Tunog ng matalim na sandata na pumapasok sa laman at dugo. Napahawak si Shangguan Yingrong sa kanyang dibdib sa sakit, nahulog mula sa dagat ng kawayan na parang saranggola na may putol na tali. Susunod, magkakaroon ng close-up shot ng ekspresyon ni Meng Chang. Si Guo Qisheng ay matamang nanunood sa pagganap ni Selina, ngunit nalaman niyang hindi tama ang ekspresyon ni Selina. Nasugatan si Susie. Tulong! Bilasan mo! Biglang sumigaw si Selina na itinapon pa rin sa ere ng bakal. Matapos matigilan sandali, napagtanto ng staff na hindi ito linya, si Susie ang nasugatan talaga. Biglang naging gulo ang eksena, pinalibutan ng lahat si Susie. Matapos maibaba, mabilis na pinindot ni Selina ang dumudugong sugat ni Susie, tumawag ka ng ambulansya. Nang matapos siyang magsalita ay bigla na lamang niyang tinulak ang kanyang katawan. Napatakbo si Roman sa gulat at niyakap ng mahigpit si Susie. Susie! Kamusta ka na, Susie? Roman, nasasaktan ako. Huwag kang matakot, nandito ako. Magiging maayos ka. Magiging maayos ka. Kabanata 132. Selina. Diniinan ko ng maigi, bigla mo na lang akong hinigit, tapos pinanood mo siyang Damyugo na may distressed face, baliw ka ba? Adik ka ba sa pag-arte sa dog blood drama? Kung hindi lang sa maling pagkakataon, gustong-gusto ni Selina na idikit ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at magmura. Ano ang nangyayari? Sumugod si Guo Qisheng na puno ng galit ang mukha. Pinisil ni Selina ang pagitan ng kanyang mga kilay, hindi ko na malaya na naramdaman ko kaagad pagkatapos kong ipasok ito, ang talon ay hindi binawi. Ito ay isang spring sword, at ito ay outrage kapag ito ay nakatagpo ng pagtutol, ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganoong aksidente. Biglang nagalit si Guo Qisheng, nasaan ang prop master? Halika dito. Mahigpit kong inutusan ang mga props na suriing mabuti, at dapat walang aksidente. Paano mo ginagawa ang mga bagay-bagay? Nadapa ang prop master, pawis na pawis, at sinabing, Director Guo, ayos lang nang suriin ko ito, at talagang walang problema. Inihagis ni Guo Qisheng ang script sa kanyang mukha, at umungal, kung gayon, sabihin sa akin kung ano ang nangyayari ngayon. Ang mga tripulante ay paulit-ulit na nagkaroon ng mga problema, at ang kanyang pasensya ay talagang umaabot sa limitasyon nito. Sa oras na ito, biglang nagtanong si Wang Taihi sa gilid, sino ang huling taong humipo sa espadang ito? Dapat, si Selina dapat. Inabot ko sa kanya ang espada pagkatapos kong tingnan. Siya ay nagsasanay gamit ang espada. Kasalanan ko. Sinisi ko ako sa hindi pagsuri nito pagkatapos kong simulan ang pagbaril. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang prop master. Nang marinig ito, biglang nagsikip ang mga pupils ni Selina. Kung hindi pa rin niya naiintindihan ang nangyari sa oras na ito, hindi na niya kailangang magulo. Sa oras na ito, iba ang hitsura ng lahat sa eksena. Pinandilatan ni Guo Qisheng ang prop master, pagkatapos ay binigyan ng masalimuot na tingin si Selina, at sa wakas ay pinigilan ang kanyang galit, pag-uusapan natin ito mamaya, bilasan mo at ipadala siya sa ospital. At ay seal off ang eksena, huwag hayaang lumabas ang balita. Ang unang People's Hospital ng Lungsod B. Sinasamahan ni Roman si Susie para gamutin ang sugat sa loob. Nakatayo si Selina sa koridor sa labas ng pinto ng ward, nakasandal sa malamig na pader, mabilis na umiikot ang kanyang isip. Karapat-dapat si Susie na maging originator ng Xiao Baihua, kahit na ang mapait na pandaraya ay nasa pinahusay na antas, kaya hindi siya natatakot na kumpiskahin na lang niya ang kanyang kamay at saksakin siya hanggang sa mamatay. Sayang naman at napahinto agad siya nang malaman niyang mali ang espada. Ang pagtagos ay hindi malalim, at si Susie ay halos isang trauma sa balat, ngunit ang mga follow-up na problema na dulot ng insidenteng ito ay masyadong magulo. Ang kanyang pangunahing prioridad ngayon ay ang maghanap ng paraan para maalis ang hinala. Nagmumuni-muni si Selina nang biglang may tunog ng nagmamadaling yabag. Pagkaangat pa lang niya ng ulo ay may sumampal, at may nag-aapoy na sakit sa mukha niya. Balimatard. Paano mo nagawa ang bagay na iyon kay Susie? Bakit mo ako sinisisi?
Ako ang gustong magpatira sa kanya sa bahay ni Ning, and I'm willing to spoil her and love her. Susie, ano ang ginawa niyang mali? Histeryosong sigaw ng bisita sa kanya, ang mga mata nito ay tila nakatingin sa isang dagwang kalaban. Pinunasan ni Selena ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, dahan-daang itinaas ang kanyang ulo, at tumingin sa Marangya, marangal at matikas na ginang sa kanyang harapan, ang kanyang ina. Sa likod ni Zhuang Linggayo ay ang kanyang ama na si Ning Yaohua, na may kaparehong pagkamuhi sa kanyang mga mata, kung may mangyari kay Susie, hindi kita mapapatawad. Ang dalawang tao sa kanyang harapan, ang isa ay ang kanyang biological na ina at ang isa ay ang kanyang biological na ama. Hindi sila nagtanong kahit isang tanong mula sa simula hanggang sa huli, at nagpatalo at nagbanta. Libu-libong masasamang salita si Selena na maaaring magpabula sa bibig, ngunit sa mga sandaling ito, tila naubos ang lahat ng lakas niya, at ayaw niyang magsalita, ngunit seryosong tumingin sa dalawa, mata. Kabanata 133. Kasamaan. Anong klaseng mga mata ang tinitingnan mo? Galit na galit si Ning Yaohua. Akmang aatake na siya, ang pinto ng ward ay itinulak mula sa loob. Kaagad na nakalimutan ni Ning Yaohua at Zhuang Linggayo ang tungkol kay Selena sa ngayon, at nagmamadaling sumalubong sa kanya, Roman, kumusta si Susie? Walang mabigat na problema sa ngayon, maaari kang pumasok at makita siya. Sagot ni Roman na may halong pagod na mukha, saka tumingin kay Selena sa labas ng pinto na namumula at namamaga ang pisngi. Agad na pumunta si Zhuang Linggayo sa higaan ng ospital ni Susie, at tiningnan siya ng taas-baba, mahal ni inay, kumusta ka na? Masakit pa ba? Saan masakit? Napangiti ng mahina si Susie. Nay, ayos lang po ako, skin injury lang po ang sabi ng doktor. Hinaplos ni Zhuang Linggayo ang kanyang buhok ng may pagkabalisa, babae ka, at sinasabi mo pa rin na okay lang na magkaroon ng ganoong kalaking peklat. Kung ang espada ay mas malalim, ang iyong buhay ay mawawala. That dim girl, bakit ang brutal mo? Dapat tawagin mo pa siyang kapatid. Sister, she treats me. Mukhang malungkot si Susie, at saka pinilit ang sarili na magsalita. Tatay, nanay, huwag mong sisihin si ate, hindi niya kasalanan, may mali sa props. Malamig na bumantong hininga si Ning Yaohua nang marinig niya ang mga salitang, batang tanga, bakit ang tanga mo? Paano magkakaroon ng problema sa gayong magandang prop? Pagkatapos magsalita, galit na sumigaw si Selena sa pinto, Balimatard, ano pa ba ang ginagawa mo? Bakit hindi ka lumabas at humingi ng tawad kay Susie? Ang walang pakialam na tingin sa mukha ni Selena ay parang isang makapal at hindi masisira na maskara, wala akong dapat ihingi ng tawad sa kanya. Kung gusto mo akong humingi ng tawad, maaari kang magpakita ng ebidensya. Kung may ebidensya, babayaran ko siya ng buhay ko. Itinuro siya ni Ning Yaohua gamit ang nanginginig na mga daliri, matigas pa rin ang ulo mo. Hindi ako nag-check para iligtas ang mukha mo. Hindi ka iiyak kapag nakita mo ang kabaong, di ba? Gusto mo talaga akong ipahiya di ba? Hey, sa mga mata ni Ning Yaohua, ang mukha niya ang palaging pinakamahalaga. Ngumisi si Selena, kung gusto ko talagang maghiganti sa kanya, ang nakikita mo ngayon ay ang kanyang bangkay, at may pagkakataon pa na ipakita ang pagmamahalan ng mag-ama rito. Malakas na hinampes ni Ning Yaohua ang mesa, tumigil ka sa paglalaro sa akin. Selena, humihingi ka ba talaga ng tawad? Kung aaminin mo ang iyong pagkakamali, humingi ng tawad, at pagkatapos ay huminto sa industriya ng entertainment, maaari kong magpanggap na hindi ito nangyari. Ikaw kung pipilitin mong pumunta sa sarili mong paraan. Salamat, pinili kong pumunta sa sarili kong paraan. Bahagyang sumangot si Selena. Ikanaway ang kamay, saka tumalikod at umalis nang hindi lumilingon. Si Zhuang Linggayo ay mukhang hindi makapaniwala, tingnan mo kung ano ang hitsura niya. Hindi ako makapaniwala na nanganak ako ng ganyang balimatard. Lumingon-lingon si Ning Yaohua sa galit, ni Yezon. Ni Yezon. Galit na galit ako. Nag-aalalang pangungumbinsi ni Susie. Tay, kalimutan mo na. Ayos lang ako, kaya huwag kang magalit sa kapatid mo, huwag kang magalit. I let her go last time, but she actually did something like this. This time, sinaktan ka niya. Baka makapatay na talaga siya sa susunod. Ang bagay na ito ay hindi dapat pabayaan. Ngunit, Tay, sige,
Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Oo, hayaan mo ang tatay mo na harapin ito, ingatan mong mabuti ang iyong mga pinsala, tiyak na bibigyan ka ng iyong ama ng isang kasiyas siyang paliwanag. Namumula ang mga mata ni Susie, pinigilan niya ang kanyang hinaing, at puno ng emosyon ang kanyang mukha. Salamat sa mga magulang, sa totoo lang hindi mo na kailangan gawin ito, ayos lang ako. Si Roman na kanina patahimik ay tinapik siya sa balikat. Susie, napakabait mo. Masyadong malayo ang ginawa ni Selena sa pagkakataong ito. Tama si Tito, hindi mo dapat hayaang magpatuloy ito ng ganito. Kabanata 134. Gabi na nang lumabas ng ospital si Selena. Walang mga bituin o buwan sa kalangitan, at mayroon lamang mga kalat-kalat na sasakyan at pedestrian sa kalye. Inamin niya na ang mga pamamaraan ni Susie ay malamaya at hindi sanay, ngunit nagtagumpay pa rin siya. Palagi siyang sinasaktan ng mga bagay na minsan niyang pinapahalagahan. Tulad ng Roman, tulad ng mga magulang. Minsan siya ay may malalim na pagdududa sa sarili, kung ang lahat ay kanyang sariling kasalanan, dahil siya ay masyadong masama, masyadong hindi mabata, kaya't lahat sila ay kinasusuklaman siya, hinamak, at iniwan siya. Iniisip pa niya kung may punto pa ba ang pakikibaka sa ngayon. Kahit na isang araw ay makamit niya ang kanyang layunin at makuha ang lahat, walang nagmamalasakit sa mundong ito, nag-iisa pa rin siya. Tulala si Selena, walang patutunguhan na naglalakad sa gilid ng kalsada, hindi napapansin ang isang itim na kotseng walang plaka na nakalusot sa likod niya. Nang makarating siya sa isang lugar kung saan walang malapit, dalawang tao ang mabilis na bumaba sa sasakyan, tinakpan ng isa ang kanyang bibig at ilong ng basang tuwalya mula sa kanyang likuran, ang isa ay itinali siya ng lubad, at kinaladkad siya papasok ng kotse. Ang buong proseso ay tumatagal ng mas mababa sa 5 segundo. Sa oras na natauhan si Selena, nawalan na siya ng buong lakas sa ilalim ng impluwensya ng gamot, at mahigpit na nakagapos ang kanyang katawan, na walang puwang para sa panlaban. May mapait na ngiti sa maputlang labi ni Selena. Na-frame at kinidnap muli, ang kanyang kaarawan ay talagang kasiya siya. Panay ang takbo ng sasakyan sa mahabang panahon, natatakpan ng itim na tela ang mga mata ni Selena. Hindi niya alam kung saan patungo ang sasakyan, lalo pa kung kanino nanggaling ang kabilang party. Tao ni Susie. Hindi tulad, si Susie ay nanalo ng isang kompletong tagumpay ngayon, hindi na kailangang gumawa ng isa pang hakbang. Kaya sino ito? Sino ang nasaktan niya kamakailan? Nang magtaka si Selena, isang boses mula sa isa sa mga lalaking nasa harap niya sa telepono. Hoy, Mr. Zhu. Oo, naayos na namin ang usapin, papunta na kami. Oo, huwag kang mag-alala, tiyak na ihahatid ko ito sa iyo sa tamang oras. This girl is so real. It makes both of us heartbroken, hahaha. How dare we? Talagang ipapadala namin ito sa iyo ng buo. Natakot si Selena, Mr. Zhu. Bigla niyang naalala na maling box ang napuntahan niya sa Pearl Hotel kagabi. Ito kaya si G. Zhu ay si Zhu Xiangcheng. Hindi kaya siya nagtagumpay sa araw na iyon, at hindi pa rin siya sumuko pagkatapos, kaya nagpadala siya ng isang tao upang itali siya. Habang iniisip ito ni Selena, mas malamang, at nagmura siya ng palihim. Nang hahanap na sana siya ng paraan para makalabas, ang epekto ng kawalan ng kakayahan ay lumakas at lumakas, ang kanyang kamalayan ay lalong lumalabo, at hindi nagtagal ay tuluyan na siyang nahulog sa kadiliman. Nang magkamalay si Selena, nakita niyang nakapikit pa rin siya. May narinig akong dalawang babaeng nag-uusap sa kwarto. Nagdedeliryo siya at hindi marinig ng malinaw ang mga sinasabi nila. Naramdaman na lang niya na mabilis nilang hinubad ang lahat ng damit niya at nagsuot ng sobrang manipis na pantulog para sa kanya, palda, at pagkatapos ay nagwiwisik ng mga bagay tulad ng mga talulot ng bulaklak sa buong katawan niya. Habang iniisip ito ni Selena, mas naramdaman niyang may mali. Sa pagiging manipin ni Zhu Xiangcheng, kung gusto niyang makakuha ng babae, paano siya magtitiis? Tiyak na susuyuan niya siya pagkatapos niyang itali. Ngayon ay nagpapalit siya ng damit at naghahadjust ng mga talulot ng bulaklak, naamoy pa niya na sinabuyan siya ng pabango. Patay matabang baboy. Matandang pervert. Kung gusto mong pumatay o pumutol, maaari kang dumiretso dito. Anong ginagawa mo? Kabanata 135. Nabalitaan ni Zhu Xiangcheng na may business reception ngayong gabi, at naroon si Daniel.
Maaga siyang sumugod at sinadya ang ilang paghahanda. Gaya ng inaasahan niya sa simula, talagang malambot at matigas si Daniel. Nakuha niya ang isang pares ng hindi mabibili na anti-gong kaligrapya at pagpipinta, ngunit hindi man lang niya ito tiningnan. Nagdala siya ng isang makatas at hindi nakabukas na batang babae upang ibigay ito sa kanya, at ang kanyang ekspresyon ay hindi naiiba sa pagtingin sa isang araw na lirio. Sa pag-aalala, sa wakas ay tumunog ang teleponong hinihintay niya. Hoy, bakit ka tumawag ng ganitong oras? Nagawa mo na ba? Tapos na, papunta na tayo. Bilisan mo. Dapat ipadala ang tao sa loob ng 10 minuto. Room number 808, huwag kang magkamali. Huwag kang mag-alala, ihahatid talaga kita sa tamang oras. Thirst. Mr. Zhu, totoong babae ang babaeng hiniling mong hanapin, at tuwang-tuwa ang mga kapatid natin. Kung maglakas loob kayong dalawa na hawakan siya, huwag mo nang isipin na kunin ang natitirang pera. Malaki ang silbi ng babaeng ito sa akin. Hindi ako mawalan ng kahit isang buhok. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa hindi kalayuan, si Daniel, na nakaupo sa isang mataas na upuan, ay tumingin sa oras sa kanyang relo, itinuwid ang kanyang mga cuffs at tumayo, na tila siya ay magpaalam at umalis. Sa pagkakataong ito, biglang may lumabas na lalaki mula sa swimming pool. Napasabunot ang kanyang buhok, at bumubuhos ang malamig na tubig. Siya ay may malusog at kaakit-akit na kulay ng trigo na balat, six-pack abs sa itaas ng kanyang pusod, at sa ibaba nito, hindi mabilang na mga lalaki ang may inggit sa kanya. Ang linya ng sirena. Itinaas ng lalaki ang kanyang mayabang at makisig na mukha, hinawakan ang guya ni Daniel habang akmang aalis na gamit ang basang mga kamay, at sinabi sa hindi nasisiyahang tono, Hoy, Daniel, ngayong gabi ay isang bagay na tinutokso ko, maaari mong iligtas mukha ko. Nagstay ka lang ng kalahating oras at umalis na. At sa reception, hindi ka man lang nakatikim ng alak. Ang daming dilag, walang makakatuluyan sayo. Pakawalan. Bahagyang kumunot ang noo ni Daniel, with the expression na dudurugin niya ang mga buto niya sa susunod na segundo. Sa sandaling ito, si Sol, na nasa likuran niya, ay lumapit na may dalang baso ng alak sa kanyang kamay, at nakangiting sinabi, Brother Tian, hindi mo ba nakikita na ang iniisip ng kapatid ko ay wala talaga ngayong gabi? Para sa iyo na ang manatili rito ng kalahating oras. Iligtas ang mukha. Si Moling Tian ay nakahiga sa gilid ng swimming pool, na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya ako iniisip, kaya sino ang iniisip niya? Wala siyang babae. Ngumuso si Sol sa isang tingin na magugulat na lang sa kanyang mga mata, sino bang nagsabing wala, malapit na. Ano? Sobra na. Si Moling Tian ay talagang nabigla, at tumalon mula sa swimming pool na may splash, ang kanyang mukha ay puno ng galit sa pagtataksil, ang magkapatid na sumang-ayon na magsama habang buhay, kung sino ang unang umalis sa order ay ang aso. Panipi. Napatingin si Daniel sa kanya nang walang laman, wala akong natatanda ang pinanggako ko sa iyo ng ganoong kaboring na bagay. Hindi napigilan ni Sol na magreklamo, Kuya Tian, okay lang na maging loner ka hanggat gusto mo. Ang aking kapatid na lalaki ay may isang anak na lalaki, at siya ay may pananagutan sa paghahanap ng isang ina para sa bata. Sino ang babaeng iyon? Sumimangot si Moling Tian at nagtanong. Tumingin muli si Daniel sa kanyang relo, ang kanyang ekspresyon ay labis na naiinip, at humakbang siya pasulong, hindi siya pinapansin. Dim. Huwag mo akong pansinin. Oo naman, hindi makatao ang pagkakaroon ng opposite sex. Galit na saway ni Moling Tian mula sa likuran. Pagkaalis ni Daniel, sumunod si Sol. Gusto niyang makita kung paano kinuha ng kanyang kapatid ang mga babae kaysa sa isang nakakainip na pagtanggap. Hihihi kuya, nagmamadali ka namang bumalik para i-celebrate ang birthday ng hipag-muha. Sabihin mo sa akin, anong mga sorpresa ang inihanda mo? Bibigyan kita ng reference. Nagdadaldal si Sol kay Daniel, nang biglang lumabas ang isang, mataba na bola, mula sa saksak. Presidente Lu, pangalawang young master. Pawis na pawis ang bisita at parang nagmamadali. Bahagyang tumaas ang kilay ni Sol, Hoy, Mr. Zhu. Bakit ka ba nagmamadali? Ako, hinahanap ko si Boss Lu. Tiningnan ni Zhu Xiangcheng si Daniel ng masama, at iniabot ang isang manipis na gold-plated na room card gamit ang dalawang kamay. Boss Lu, ito ang puso ko. Mangyaring tanggapin ito.
Hindi na halata ang ibig sabihin, naghanda siya ng babae para kay Daniel sa kwarto. Kabanata 136. Si Daniel ay tamad na makipag-deal sa kahit kanino sa sandaling ito, para hindi mag-aksaya ng oras sa kabilang partido, kinuha na lang niya ang keycard, at saka nagpatuloy sa paghakbang. Nang makitang tinanggap niya, sa wakas ay gumaan ang loob ni Zhu Xiangcheng, ngunit nag-alala kung pupunta siya o hindi. Sumunod si Sol sa likuran na may hindi maliwanag na ekspresyon sa kanyang mukha. Wow! Kuya, napakaswerte mo. Si Zhu Xiangcheng ay itinulak mo sa pagkakataong ito, at tiyak na gagawa siya ng isang malaking hakbang, kaya ang babaeng nahanap ko para sa iyo ay tiyak na pambihira. Kuya, gusto mo ba? Aba, may hipag ka na, kaya hindi mo natitignan. Pagkatapos ay ibigay mo sa akin ang iyong room card, talagang curious ako kung anong uri ng engkanto na si Zhu Xiangcheng ang natagpuang dumating. Bahagyang ginalaw ni Daniel ang kanyang mga daliri, at sa sumunod na segundo ay dumiretso ang room card patungo kay Sol. Tumpak na sinalo ito ni Sol sa pamamagitan ng dalawang daliri, at ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan, kung gayon ay aalis ako. Oy, 808, presidential suite pa rin ito. Kinuha ni Sol ang room card, humimik, at masayang naglakad papunta sa guest room sa likod. Dumiretso ang elevator sa itaas na palapag, inilagay ni Sol ang isang kamay sa kanyang bulsa at dumiretso sa kwarto sa dulo ng koridor. Pagdating niya sa pinto, inilahad niya ang kanyang room card at binuksan ang pinto ng may beep. Bago buksan ang pinto, napaisip si Sol na nahihiya, pumunta lang siya dito dahil sa curiosity, paano kung mamaya mahulog ang loob sa kanya ng babaeng nasa loob at hindi siya pakawalan. Bagamat isa rin siyang unmarriaged, siya ay isang disenteng tao at tumatanggap lamang ng mga seryosong romantikong relasyon. Sa pamamagitan ng isang squeak, ang pinto ay sa wakas ay itinulak bukas. Pagkabukas ng pinto, ang unang pumukaw ng mata ay isang king-size na kama na binudburan ng pulang petals ng rosas. May babaeng nakahiga sa gitna ng kama. Nakasuot siya ng sobrang manipis na nightgown at dalawang white rose petals. At mga tuwid na paa. Ang mga magagandang binti lamang na ito ay sapat na upang managinip ang isang tao tungkol sa mga bagay-bagay, talagang binayaran ito ni Zhu Xiangcheng sa pagkakataong ito. Nagpatuloy si Sol sa pagpasok ng dalawang hakbang habang nag-iisip, at pagkatapos, nakita niya ang mukha ng babae. Bagamat natatakpan ng puting tela ang kanyang mga mata, nakilala pa rin niya ang babae sa kama sa isang sulyap. Aw! Takot na takot si Sol na para bang nakakita siya ng mabangis na hayop kaya tumalon siya at humampas paatras, ang kanyang katawan ay tumama sa pinto ng malakas na tunog. Kaagad pagkatapos, padubog niyang isinara ang pinto, at tumakbo pababa ng hagdan na parang bugzo ng hangin. Tumakbo siya hanggang sa pintuan ng garahe, saktong nakita niya ang paglabas ng sasakyan ni Daniel, kaya lumipad siya para harangin ang kanyang daraanan. Matapos ang isang malakas na tunog ng preno, halos ihinto ni Daniel ang sasakyan sa sobrang pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Hinampas ni Sol ang bintana ng kotse, at bago pa siya masabi ni Daniel, hinailan niya siya palabas ng sasakyan, na parang nasusunog ang bahay. Kuya, sumama ka sa akin. Anong meron? Apurahan. Ito ay kagyat. Sundan mo lang ako. May isang bagay lang para sa akin ngayon. Alam kong ngayon mo lang naiisip ang hipag, at ang usapin kong ito ay may kaugnayan din sa hipag. Kaya sumunod naman agad si Daniel. Sa ganitong paraan, nagmamadaling bumalik ang dalawa sa 808 presidential suite. Sinulyapan ni Daniel ang pintuan sa harap niya, ang kanyang mukha ay parang nagyelo, at sinenyasan niya si Sol sa kanyang mga mata na dapat niyang ipaliwanag sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng biglaang pagdadala sa kanya dito. Pinunasan ni Sol ang kanyang mukha, at binuksan ang elektronikong kandado sa isang beep. Pumasok ka at tingnan mo. Bahagyang nagiba ang kutis ni Daniel nang marinig niya ang mga salita, at natauhan siya kaagad. Baka kung ano ang nasa loob. Kabanata 137. Sa sumunod na segundo, tuluyang iminulat ng dalaga ang kanyang mga mata. Sa sandaling naaninag ang anyo ng lalaki sa desperado at malinaw na mga mata, siya ay natigilan saglit, at pagkatapos ay isang ambon ng tubig ang mabilis na napuno ang hangin, na nagiging malalaking patak ng luha, na bumabagsak sa mga butas ng mata, isa-isa, tila walang katapusan. Selena. Natarante si Daniel sa pag-iyak ng dalaga,
Anong meron? Bakit hindi komportable? I'm sorry I'm late. Wag kang umiyak. Dadalhin kita sa ospital. Kayo. Wag kang umiyak. Halos tumigil sa pagtibok ang puso niya. Namumula ang mga mata ni Selena, at hindi pa rin mapigilan ang pag-agos ng mga luha. Iniunat niya ang kanyang mga kamay, ngunit sa kalagitnaan ng elevator, nahulog ang mga ito. Gusto mo bang bumangon? Agad namang tumabi si Daniel para alalayan siyang makatayo. Akmang tutulungan siyang bumangon sa kama, biglang pumulupot ang mga braso ng dalaga sa kanyang leeg, ang ulo nito ay nakasubsob ng mahigpit sa kanyang mga balikat, nanginginig ang kanyang katawan sa pag-iyak, hindi nagtagal ay nabasa ng luha ang kanyang damit, tumulo ang kanyang leeg. Napilipit na parang kutsilyo ang puso ni Daniel, at iniunat niya ang malapad niyang palad at marahang tinapik ang likod nito, na parang hinahawakan ang marupok na salamin, huwag kang matakot, okay lang. Okay lang. I'm sorry. I'm sorry. Dahil sa sobrang gulat at takot, umiyak si Selena ng mahigit 10 minuto bago huminto, at saka paulit-ulit na sininok. Walang pagod na tinulungan siya ni Daniel na huminga, dahil natatakot siyang maistorbo siya, kaya natigilan siya at hindi nang ahas na gumalaw. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay huminahon si Selena, at bumulong sa kanyang tainga na may paos na boses na malambot at walang magawa tulad ng dati, buti na lang ikaw. Buti na lang, ikaw iyon, sabi niya. Ang apat na salitang ito ay tumama ng husto sa kanyang puso, umaalingaw-ngaw ng malakas. Sa isang punto, marahil kahit na hindi niya napagtanto na ang kanyang babae ay nagtiwala na sa kanya ng labis. Pilit na ngumiti si Selena, at paulit-ulit na sinabi, Daniel, hindi mo alam kung gaano kahirap ang araw ko. Bago kita nakita, nagdududa na ako sa buhay, at halos mawalan ako ng pag-asa sa mundong ito. Akala niya ay hindi na siya masisira, akala niya ay walang makakapagpabagsak sa kanya, ngunit nang mauulit na naman ang nangyari noong gabing iyon 5 taon na ang nakakaraan, hindi na siya nakatiis at bumagsak. Naisip na niya ito noon pa. Kahit na hindi ito ginamit ni Zhu Xiangqing para sa kanyang sarili, tiyak na ibinigay niya ito sa iba. Ang mga bagay ng isang uri ay nagtitipon ng mga tao sa mga grupo, at ang mga nakikihalubilo kay Zhu Xiangqing ay dapat na mas kasuklam-suklam na mga lalaki. Sa sandaling ito, labis siyang natutuwa na mali ang kanyang hula. Hindi niya akalain na ang taong gustong pakiusapan ni Zhu Xiangqing ay si Daniel. Isang mamamatay tao ang bumungad sa mga mata ni Daniel, ngunit napakalambot ng kanyang tono nang magsalita siya, I'm sorry, I got you into trouble. Gusto kitang iligtas noong gabing iyon, ngunit hindi siya naintindihan ni Zhu Xiangqing. Hindi ko ine-expect na gagawa siya ng ganoon. Ang ganitong bagay. Paano kita masisisi? Nandito ka para tulungan ako. Napagtanto ni Selena na nakahiga pa rin siya sa ibabaw niya pagkatapos niyang magsalita, sinubukan niyang umayos ng upo, at nahihiyang sinabi, I'm sorry na dumihan ko ang damit mo. Lumuhad doon ang dalaga na may luha sa buong mukha. Matapos mawala ang takip ng mga talulot, ang manipis na sapin ng damit ay parang hindi niya isinuot, at wala itong maharangan. Bahagyang umubo si Daniel, umiwas ng tingin, ayos lang. Napailing si Selena nang umayos siya, nagmamadaling inalalayan siya ni Daniel. Are you okay? Dadalhin kita sa ospital. Namula si Selena at umiling, walang silbi ang pagpunta sa ospital para sa ganitong uri ng gamot. Well, Daniel, pwede ba akong magtanong? Kabanata 138. Ano? Si Daniel ay hindi namamalayan na tensyonado. Yung strip na tela, pwede mo bang bulagin ulit para sa akin? Tanong ni Selena sa mahinang boses. Baka sa mukha ni Daniel ang pagtataka, bakit? Walang magawang sinabi ni Selena, dahil, dalisay ang pagkakita. Bagamat hindi maipaliwanag ang mga sinabi ni Selena, naintindihan naman agad ni Daniel. Kasabay ng mahinang pagubo, pinulot niya ang puting lace na tela na itinapon sa lupa, marahang tinakpan ang mga mata nito, at muling itinali. The moment na lumapit si Daniel, biglang uminit ang apoy sa katawan ni Selena. Mabilis niyang sinabi sa kanyang sarili na ang espasyo ay anyo at ang anyo ay espasyo. Hanggang sa napaatras siya sa isang ligtas na distansya at may kadiliman sa kanyang harapan ay bahagyang kumalma ang kaguluhan sa kanyang katawan. Mabuti sana kung ito ay isang kahabag-habag at kasuklam-suklam na tao tulad ni Zhu Xiangqing, ngunit ito ay si Daniel.
Para sa kanya na kumuha ng aphrodisiac, si Daniel ay isang catalysta lamang na maaaring magpalakas ng epekto ng gamot, at magbubunga ng isang nakamamatay na reaksyong kemikal. Okay lang ba? Tanong ni Daniel. Tumanggo si Selena, may isa pang bagay na kailangan kong problemayan ka. Wala akong lakas sa katawan ngayon. Maaari mo bang tulungan akong pumunta sa banyo? Maliligaw lang ako ng malamig. Sandali lang, tutulungan kitang maubos ang tubig. Salamat. Nagkaroon ng ingay mula sa banyo, malinaw na naririnig sa tahimik na silid. Sa parehong sitwasyon kung saan hindi niya ito makita ng kanyang mga mata, sa pagkakataong ito, napakagaan ng pakiramdam niya. Maya-maya, tumigil ang tunog ng tubig, at may tunog ng yabag sa aking tenga. Pwede ba akong pumunta? Tanong ni Daniel. Ayos lang dapat, bigyan mo lang ako ng kamay. Iniunat ni Daniel ang kanyang braso upang alalayan siya, at nanatiling malayo sa kanya, tanging braso lamang nito ang nakadikit sa kanya. Matapos tuluyang ilubog ang kanyang katawan sa nagyayelong malamig na tubig, nagpakawala si Selena ng komportableng buntong hininga, "Ma'am." Yumigting ang ekspresyon ni Daniel, "Sige, lalabas muna ako, tawagan mo ako kung may gagawin ka, at huwag kang magbabad ng matagal, mag-ingat ka sa sipon." Okay. Tumalikod na si Daniel para umalis, bakas sa likod niya ang pagmamadali at pagkapahiya na parang tumatakbo. Pagkalabas, binuksan ni Daniel ang pinto ng hotel, at nakita niya ang isang figurang bumagsak ng malakas dahil nawalan siya ng suporta. Umikot si Sol at tinapik-tapik ang puwete niya at tumayo, sabay tingin sa kwarto ng palihim, "Ubo, hehe, nag-aalala lang ako sa'yo, nag-aalala lang ako, hindi ko naman talaga sinasadyang magtsismis." Inaasahan ni Daniel na nagtatago siya sa pintuan, at malamig na sinabi, "Pumunta ka sa kotse at tulungan mo akong kunin ang mga dokumento." Ibinuka ni Sol ang kanyang bibig sa hugis. "Oh, kuya, nagkamali ka ba? Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, gusto mo talagang basahin ang mga dokumento. Lalaki ka ba?" Matalim ang tingin ni Daniel, "Kailangan ko bang patunayan ito sa iyo?" Hindi, hindi na kailangan. Pupunta ako agad. Pumunta ka kaagad. Ang paraan ng pagpapatunay ng kanyang kapatid ay dapat na isang pambubugbog ng isang espesyal na tao. Pagkatapos ilabas ang dokumento, narinig ni Sol ang mahinang tunog ng tubig sa loob, bumantong hininga, at nadurog ang puso, napakalamig na paliguan. Dapat kang lumabas at ikaw mismo ang magbigay sa kanya ng antidote. Sayang naman. Sayang naman. Daniel, pwede ka nang umalis. Actually, ayokong umalis. Sa totoo lang, gusto kong manatili sa iyo tuwing tagsibol, tag-araw, taglagas at taglamig, kumanta si Sol habang kumikislap ng walang kapantay na nostalgia. Pagkabalik sa silid, sinubukan ni Daniel ang lahat na huwag pansinin ang malabong figure sa likod ng nagyelo na pinto ng banyo, na pinilit na ituon ang sarili sa dokumentong nasa kamay niya. Well, ang kahusayan ay medyo mataas. Nagbasa ako ng 2 pahina sa loob ng kalahating oras. Sa sandaling ito, biglang nagmula sa banyo ang nagmamadaling sigaw ni Selena, "Daniel!" Kabanata 139. Daniel. Nagmamadaling binitawan ni Daniel ang mga gamit sa kamay at tumakbo sa pinto ng banyo. "Selena, anong meron?" "Daniel, nandito ako. Pumasok ka. Pumasok ka na. Bilisan mo. Ah. Ikaw, anong problema mo?" Lalong kinakabahan ang tono ni Daniel, ngunit hindi siya naglakas loob na itulak ang pinto ng padalos-dalos. "May pulikat ako sa paa at pulikat ng paa. Tulungan mo ako." Ouch! Napahawak si Daniel sa kanyang noo, nakahinga ng maluwag at nakaramdam ng kawalan, mabilis niyang binuksan ang pinto at pumasok. Dahil malamig ang tubig, walang anumang ambon, at halos maaninag ang mga damit sa kanyang katawan matapos na basang-basa. Bahagyang gamulong ang Adam's apple ni Daniel. Bagamat hindi siya nadroga, ang antas ng pagdurusa sa sandaling ito ay malamang na hindi bababa sa kay Selena. Daniel. Ang paghihimok ni Selena ay nagpabalik sa kanyang katinoan, at si Daniel ay nagmamadaling lumapit, aling binti. Kanang binti. Namutla ang mukha ni Selena sa sakit. Hindi na masyadong pinansin ni Daniel, at agad na hinawakan ang bukong-bukong niya gamit ang isang kamay at tinakpan ng isa pa ang hita niya, binanatan at minamasahe siya ng mariin. Okay lang ba?
Hindi. Nagpupampa. Dapat kang gumamit ng higit na puwersa. Ano ngayon? Masakit. Dahan-dahan lang. Okay na ba ngayon? Halos-halos. Tuldok. Ilang minuto lang ay basang-basa na ng pawis ang buong katawan ni Daniel, at marahan niyang ibinalik ang kanyang binti na pagod na pagod. Sa sumunod na segundo, biglang napansin ni Daniel ang ilang nanlilisik na pulang marka ng sukal sa kanyang katawan at mga binti mula sa gilid ng kanyang mata, at agad na nanlamig ang kanyang mukha. Ano bang nangyayari sa iyo? Ginawa ito ni Zhu Xiangcheng. Sa akin. Walang kamalay-malay na hinawakan ni Selena ang isang masakit na bahagi sa kanyang hita. Are you talking about this place? Ang mga ito ay sinakal noong banitin ko si Wia ngayon. Doon lang lamambot ang ekspresyon ni Daniel, at muli siyang sumimangot. I'll go buy medicine for you. Pagkatapos magsalita, nag-aalala itong tumingin sa kanya. Hindi ka na makakababad, magkakasakit ka kapag nagpatuloy ka sa ganito. Walang kamalay-malay na lumuhad si Selena sa tubig, at iniunat ang kanyang daliri para magbilang ng 10 minuto. 10 minuto, bigyan mo pa ako ng 10, halos gumaling na ako, sa sandaling pumasok ka. Daniel, sige. Lumabas si Daniel ng banyo at muling binuksan ang pinto ng hotel. Oo nga, gamulong muli si Sol. Daniel, Sol. Saglit na bumangon si Sol, yumuko, pasensya na bro, aalis ako kaagad. Teka, bumaba ka at ibili mo ako ng gamot. Pinigilan siya ni Daniel. Anong gamot? Kinawag-kawag ni Sol ang kanyang malaking buntot na may hindi maliwanag na ekspresyon. Mga pasa o ano? Biglang nagliwanag ang mga mata ni Sol na parang bombilya. Brother, naipakita mo na ba sa wakas ang iyong kapangyarihan? Malamig na tinitigan siya ni Daniel. Sol, pasensya na nagkamali ako. Kung ipapakita mo ang iyong kapangyarihan, paanong ang oras ay napakaikli? Magpapagawa na ako ngayon. Wala pang 5 minuto, bumili si Sol ng gamot at tumakbo, at nahihiyang sinabi, Brother, kung hindi, papayagan mo na lang akong manatili sa labas ng pinto, paano pa kaya ang pag-aasikaso sa iyo anumang oras? Tiningnan siya ni Daniel ng patagilid, kung makita kita sa pangatlong beses. Ang mga kahihinatnan ay tiyak na magiging seryoso. Napabuntong hininga na lang si Sol at saka may inilabas na maliit na square box sa kanyang bulsa. Kuya, binili ko nga pala ito, mas maganda pa yata sa hotel, hindi mo naman kailangan di ba? Aw! Si Sol ay pinalayas. Kabanata 140. Pagkalapag ng gamot, kakatok na sana si Daniel sa pinto para tanungin kung okay lang si Selena, nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Isang malaking bath towel ang nakapulupot sa katawan ni Selena, at tumalon ito na parang uod. Mag-ingat ka. Nag-aalala si Daniel na hindi niya makikita ang pagbagsak nito, kaya nagmadali siyang tulungan siya. Bumantong hininga si Selena, at same time na sinabi, hindi ako ang dapat mag-ingat, kundi ikaw ang dapat mag-ingat, Daniel. Ano ang pag-iingat ko? Naguguluhan si Daniel. Selena took it for granted. Syempre ingat ka. Saglit akong nagbabad at nalaman kong halos bawiin na ang aking lakas, ngunit ang apoy na nakabaon sa aking katawan ay parang isang natutulog na bulkan na maaaring pumutok anumang oras. Kaya sa kasong ito, dapat layuan mo ako. Hayaan mo akong lumayo. Kung ako ay tumalikod at mawawala ng kontrol sa aking bestiality, ang kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Baliw na baliw ako na kahit ako ay natatakot sa sarili ko, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Bahagyang napakunot ang sulok ng bibig ni Daniel, hindi niya magawang tumawa o umiyak dahil sa mga exaggerated na salita nito. Sa katunayan, lubos niyang inaabangan ang mga kahihinatnan. Bumili ako ng gamot, kailangan mo ba ng tulong ko? Tanong ni Daniel. Talagang hindi kailangan, para sa iyong kalinisan, ako mismo ang gagawa. Matuwid na sabi ni Selena. Ang chastity ko. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Daniel. Kinusot ni Selena ang kanyang mga mata, di ba sabi mo tinatanggap mo lang ang sex on the premise of marriage? Ang isang mabuting tao na kasing higpit ng paghahanap ng karayom sa isang dayami ay mas mahigpit kaysa pansariling interes at may 3 pananaw at integridad. Kung lalabagan niya ang kanyang mga prinsipyo, ito ay masyadong makasalanan. Kinurot ni Daniel ang gitna ng kanyang mga kilay, may oras pa ba para bawiin niya ang mga salitang iyon? Pagkatapos magsalita,
Nag-alinlangan si Selena. Well, wala akong damit. Tumanggo si Daniel. Inabot sa kanya ang gamot, at saka nagkusa na umiwas. Hihintayin kita sa labas. Sige. Oo nga pala, tulungan mo akong maghanap ng sarili kong mga damit at bag, at tingnan kung nasa labas. Ayos ito. Naglakad si Daniel sa sala, naghanap saglit at may nakitang basket ng damit sa sulok, at lahat ng gamit ni Selena ay nasa loob nito. May kumikislap na ilaw sa kanyang bag, at ito ay isang tawag mula sa kanyang cellphone na naka-silent. Casual na sumulyap si Daniel, at sa sumunod na segundo, biglang nagsikip ang kanyang mga pupil. Dalawang titik na malinaw na sumayaw sa caller ID, is. Ito pala ang taong hanggang ngayon ay hindi pa niya matukoy ang pagkakakilanlan. Hindi ibinaba ang telepono, at patuloy na kumikislap ang screen. Tinitigan ito ni Daniel ng 10 segundo, at sa wakas ay kinuha ang telepono gamit ang mga balingkinitang daliri at pinindot ang connect button. May kaunting tunog ng tubig na nagbuhos ng alak sa kabilang dulo ng telepono, at pagkatapos ay isang paos na boses ng lalaki ang tumunog. Hello, Sisi, natanggap mo na ba ang regalo? Maligayang kaarawan. Hindi nagsalita si Daniel. Hoy! Makalipas ang mga 5 segundo, nang maisip ni Daniel na hindi na muling magsasalita ang kabilang partido, ang bahagyang masamang boses na iyon ay tumunog muli. Oh, hindi ba ikaw si Selena? Nanatiling tahimik si Daniel. Pagkatapos, may regular na tunog ng baso ng alak na kumakatok sa ilang mga babasagin mula sa kabilang dulo, at pagkatapos ay nagpatuloy ang lalaki sa pagsasalita ng may interes, kung gayon, sino ka? Hulaan ko, lalaki siguro, sa oras na ito ang lalaking kasama niya, isang one-night stand. O may relasyon ba siya? Huminto ang lalaki, at tumawa sa namamaos na boses, na may mapanganib na mali siya sa kanyang tono. Hey, kung may relasyon siya, sinabi ba niya sa iyo na nasa 2 bangka siya? Well, tama, may isa pa ang bangka ay ako. Anong ibig sabihin? Nang mag-extract na ng karagdagang impormasyon si Daniel, biglang naging itim ang telepono at automatikong napatay nang mawalan ito ng kuryente.